Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, napakaganda minsan ng aral ni San Agustin. Sabi niya, kung gusto mong makarating sa langit, kung gusto mong umangat sa buhay, mag-umpisa ka munang magpakumbaba. Hindi ka makakapagpatayo ng mataas na gusali o tore kung hindi ka muna maghuhukay at maglalagay ng pundasyon. Ang pundasyon ng ating buhay para ito ay maging matatag, matibay at mataas ay walang iba kung hindi ang ating pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Yan ang nakalimutan ng mga unang tao na nagbalak gumawa ng napakataas na tore. Ang tawag ay Tore ng Babel. Nakalimutan nilang magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Inisip lang nila kung paano sila gagawa ng pangalan para sa kanila. Nakalimutan nila ng kanilang buhay, ang lahat ay galing sa Diyos. Kapatid, baka kaya ikaw ay nahihirapan ngayon dahil nakalimutan mo na ang nagbibigay ng lahat ng blessing o pagpapala sa iyo. Nandiyan ang Diyos. Nagpasalamat ka na ba sa Kanya? Sa banal na misang ito, tayo ay magpuri at magpasalamat muli sa Panginoon. At tingin natin ang Kanyang lakas para magawa natin ang Kanyang kalooban na magiging daan ang mas marami pang pagpapala sa ating buhay. Sa napakaraming beses na kung saan wala tayong ibang ginawa kundi ang ating sariling kagustuhan, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para makita tayong muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasunod sa tinuro at pinakitang halimbawa ni San Pedro Damian upang kami walang mahalagahin na higit kay Kristo at kami makapagbigay pansin lagi sa paglilingkod ng sambayanan mo hanggat sa kami sumapit sa liwanag ng iyong walang maliw na kaligayahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at wag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika.
Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang wag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tama na mula sa Amang mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanya malagad at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang naghahari ang Diyos na may buong kapangyarihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, kakaunting paalaala lang po. Wala pang nabulunan sa paglunok ng pride.
Sa damit lang po maganda ang pride. Di po ba? Nakakalinis yan ng dumi. Sabon yan eh. Pero, kapag nilagay mo ang pride sa isip at puso mo, ano mangyayari? Hindi lang makakasama sa iyo, kung hindi, nakakasakit pa yan ng ibang tao. Ang daming mga mag-asawa hanggang ngayon hindi nag-uusap. Bakit? Dahil sa pride. Bakit sa ating gobyerno nag-aaway-away? Dahil sa pride. At kahit na minsan, simbahan kayo, religious organization kayo, mga lingkod ng simbahan, nagsisiraan. Bakit? Anong problema? Dahil sa pride. Minsan, ang malungkot na kwento, kahit na magkakapatid, magkakaapelido, magkakadugo, hindi rin magkasundo. Ano ang dahilan? Dahil sa pride. Ano po ang nakasulat sa Biblia? After the pride comes the fall. Mag-ingat po tayo sa kataasan ng loob. Bakit? Kasi ang kayabangan ang ina ng ibang kasalanan. Pride is the mother of all sins. Kapag may kataasan ng loob, sunod-sunod na ang ibang kasalanan diyan. Isa lang ang kasalanan na magiging hadlang ng iyong pagpasok sa langit. Walang iba kung hindi ang pride. Tandaan nyo, ang unang taong nakapasok sa langit ay hindi pari, hindi rin siya madasaling tao, hindi rin siya palabasan ng Biblia, hindi rin siya palasimba sa templo. Ang unang tao na nakapasok sa langit ay isang makasalanan. Isang magnanakaw, isang mamamatay tao, isang kriminal na nakapako sa kanan ng ating Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo. Pero ang tanong, paano ba naligtas ang taong ito pagkasama-sama niya? Paano siya nakapasok sa paraiso? Ano ang sabi niya kay Jesus? Panginoon, alalahanin mo ako, tandaan mo ako kapag pumasok ka na sa iyong kaharian. Nagpakumbaba siya sa ating Panginoon. Saint Augustine said beautifully, it is pride that changed angels into demons. But it is humility that would make men into angels. Pero ang tanong, bakit ba tayo'y nagkaka-pride? Bakit ba yumayabang ang isang tao minsan? First, you become full of pride when you stop praying. Prayerlessness is the highest form of pride. Remember that. Hindi nagdadasal ang tao, hindi dahil busy siya. Oo, maaring isang dahilan po yan. Marami tayong ginagawa, kaya nakakalimutan nating manalangin. Di po ba? Pero ang pinakadahilan, bakit hindi nagdadasal ang tao minsan? Ito ay dahil mataas ang loob niya. Kapag hindi ka na nagdadasal, isa lang ang iyong sinasabi. Hindi mo kailangan ang Diyos. Kapag hindi ka na nananalangin, sinasabi mo na, kaya ko na, ako mag-isa. Wala akong ibang kailangan. Yan ang sinasabi mo kapag hindi ka nananalangin. Kapatid, may pride ka, bantayan niyo po, kapag ganito ka na nag-iisip. Kapag sinasabi mong, basta't magtrabaho ako, magkakapera ako. Basta't mag-diet ako, magiging malusog ako. Basta't mag-exercise ako, hindi ako magkakasakit. Basta't may connection ako, magkakaroon ako ng kapangyarihan. Basta't may pera ako, magagawa ko lahat ng gusto ko. Basta't hindi ako gumagawa ng masama, basta't mabuti ako, magiging masaya ako. Pero ang tanong, totoo ba ang mga paniniwalang yan? Tandaan natin, maraming mga nag-e-exercise, pero nagkasakit din. Marami din mga ibang doktor ang agad pumanaw. Meron din mga sikat noon, pero laos na ngayon. Marami din ang mga mapera, pero naghihirap din sila ngayon. May mga matalino dati, pero makakalimutin na ngayon. Hindi ibig sabihin, kapag ikaw ay bata, hindi ka natatanda at manghihina. Marami din naman mga taong mapagkawang gawa, pero nadidepress pa rin sila. Kapatid, pinapaalala sa atin,
wala tayong mapagmamalaki. Amen? Dahil palaging magkakaroon ng kulang sa ating buhay. Hindi natin kayang punuin ang pagkukulang ng buhay na ito. Tanging ang Diyos lang ang magbubuo at maggaganap sa buhay natin. At kung hindi ka magdadasal, mawawala ka, magwawala ka. Remember, if you do not pray, you stray. I will repeat that. If you do not pray, you will stray. Napansin nyo, dito sa unang pagbasa sa Genesis, nung tumigil ang tao na kinausap niya ang Diyos, dito pumasok ang kataasan ng loob sa kanyang puso. Ano ang sabi ng unang pagbasa? Nagkaroon ng ambisyon ang tao na gumawa ng isang magandang syudad, isang mataas na tore, lampas daw sa langit. Gusto ng tao na maging tanyag. Ang ambisyon ng tao ay gumawa ng sariling pangalan para sa kanya. Pero ang tanong, ito ba ang kagustuhan ng Diyos? Hindi. Dahil hindi nagdasal ang tao, dahil hindi siya nakipag-usap sa Diyos, dahil hindi siya nakinig sa Panginoon, nalihis ang kanyang landas. Dahil hindi ginawa ng taong kagustuhan ng Diyos, pinagpala bang tao? Anong nangyari sa mga taong ito? Nagkawatak-watak sila. See the effect of pride in us. Pride will end in confusion, in division, and in destruction. Walang mabuting epekto at bunga ang kataasan ng loob sa iyo. But secondly, pride starts when we seek only pleasure. Hindi niyo po ba napansin? Yumayabang ang tao kapag nakakatikim siya ng konting ginhawa, konting sarap. Kapag nakatikim ka na ng aircon, aba, ayaw mo na electric fan lang. Dati, 3-in-1 lang. Ang iyong kape, masaya ka na. Aba, ngayon, hinahanap-hanap na ang Starbucks. Dati, naka-cherry mobile ka lang. Pero ngayon, gusto mo, Apple na ang cellphone mo. Nakapagbakasyon lang sa Japan, ayaw nang mag-beach dito sa Pilipinas. Ang paraan ng demonyo para makuha niya ang kaluluwa mo ay gagawin niyang madali ang karanasan mo. Dahil kapag masarap na ang buhay mo, nakakalimutan mo na ang Diyos. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, balikan niyo ang Ebanghelyo. Kung ibig natin na sumunod sa Diyos, kailangan nating yakapin ang ating mga krus, ang ating mga paghihirap. Kailangan nating itakwil ang ating mga sarili. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, hindi naman sarap ang pinakamahalaga dito sa ating buhay. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang Diyos. Siyang magbibigay ng sarap sa buhay mo. Kapatid, alalahanin niyo din na kahit na ikaw ay naghihirap, nandyan pa rin ang presensya at pagpapala ng Diyos. Ang blessing ng Diyos ay hindi mo lang makikita pag madali ang iyong buhay. Pero ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang presensya ay nandyan din pag ikaw ay naghihirap. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kapag pinapakain niyo ang mga gutom, akong pinapakain niyo. Kapag pinapainom nyo ang mga uhaw, ako ang pinapainom nyo. Kapag binibihisan nyo ang mga lubas, walang damit, ako ang binibihisan nyo. Kapag nagpapakumbaba ka, tinatanggap mo ang kahirapan bilang pagpapala ng Diyos. Kapag nagpapakumbaba ka, hindi mo nakikita ang hirap ng buhay bilang parusa. Kapag nagpapakumbaba ka, kahit na naghihirap ka, nauunawaan mo, yan ang daan para ikaw ay mas pagpalain pa ng Diyos. Pero kapag mataas ang iyong loob, kapag mayabang ka, gusto mo, ikaw lang. Gusto mo, sarap lang. Kaya nga po, tingnan nyo, sa gitna ng pride, spell pride, P-R-I-D-E. Ano ang gitnang letra dyan? I. Kapag meron kang pride, ang sarili mo lang
ang iyong iniisip. Pride will always seek pleasure as the highest good, but the humble would seek God as the highest good. Kaya nga po, mga kapatid, tayo po ay magdasal, magpatulong sa Diyos. Naway turuan niya tayong magpakumbaba. Ang mga tunay na pinagpapala ay ang mga pagkumbaba. Sino ang mga nasa langit ngayon? Ang mga banal. Paano sila naging banal? Hindi lang sila naging madasalin, pero palagi silang nagpapakumbaba sa Diyos. Yan ang ating hilingin sa ating Panginoon. Una, huwag tayong magsawang manalangin. Amen? Pero pangalawa, tulungan tayo. Ang palagi nating hanapin, ang una nating hanapin ay ang Diyos. When you seek God, everything will be given to you besides. But you cannot seek God if you're full of pride. You can only seek God and become blessed if you are humble. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo kaming maging mapagkumbaba para mayakap namin matiis lahat ng hirap ng mundo dahil ang mga pagsubok ay daan din para kami ay mas mapalapit sa iyo. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Ama sa langit upang masundan natin si Jesus, ang kanyang anak, at matularan siya ng lubos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang na mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon at pangangailangan. Makapangyarihang Ama, naway mabanaagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga sa pangangailangan ng iba ang lahat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para si San Damian ay magunita sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay maganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang at malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Damian na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang lakas na dulot ng banal na pakikinabang. Ngayon ginugunita namin si San Damian ay maging lubos nawa sa amin upang ito ay makatulong sa pamumuhay namin ngayon at makapagpagalak sa amin habang panahon. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung tayong mga tao ay natatakot sa sakit ng kanser, isa po dapat ang ikatakot natin na magiging sakit naman at panira ng ating mga kaluluwa. Walang iba kung hindi ang kataasan ng loob. If one of the deadliest sickness or illness is cancer, the most deadly sin is pride. Habang meron kang kataasan ng loob, malayo ka sa Diyos at mahihirapan kang makapasok sa langit. Dahil anong sinasabi mo kapag meron kang pride, hindi mo kailangan ng Diyos, kahit na mag-isa ka lang, kaya mo. Kapag meron kang pride, hindi mo inuuna ang Diyos. Inuuna mo ang sarap ng iyong pangangatawan. But how can we remove pride in our hearts, in our lives? Dalawang paraan lang po. Kamukha ng aking binanggit sa aking aral. First, we should always pray. Prayerlessness is the highest form of pride. Ang taong hindi nagdadasal ay taong mataas ang loob. If you want to be humble, then take the habit of always praying. At anong ibig sabihin ng pananalangin? Hindi lang yung inuulit-ulit mo, yung mga na-memorize mong dasal. Ang totoong panalangin ay ginagamit mo ang iyong puso. Nakikinig ka sa Diyos at nakikipag-usap ka sa Diyos. Yan ang tunay na panalangin. But second way to remove pride
in our hearts is to remain patient in our suffering, to embrace all of the difficulties in our life, to carry our crosses every day. Kapag iniiwasan mo yung mga pagsubok, isang ibig sabihin yan, hindi mo matanggap yung binibigay ng Diyos sa iyo. Sometimes God's blessings are wrapped in our problems. Remember that. Hindi mo makukuha yung laman sa loob kung hindi mo aalisin yung balot. At anong balot ng buhay? Kadalasan, yan yung mga hirap, sakit at pagsubok natin. Di po ba? May pride ka kapag iniiwasan mo ang mga problema at pagsubok ng buhay mo. Yan nga, para po sa aking assignment sa inyo. Gusto kong harapin nyo. Ano ba yung very challenging na problema nyo ngayon? Ano ba yung isang bagay na iniiwas-iwasan mo? Ayaw mong gawin, ayaw mong harapin. Gawin mo yan. Hihirapan ka na kausapin mong misis mo, kausapin mo na. Nahihirapan kang patawarin mong anak mo, patawarin mo na. Nagrereklamo ka dahil may sakit ka, hindi ka makatayo sa kama, tiisin mo. Sumunod ka sa mga doktor. Minom ka ng gamot. Nahihirapan ka din na magdasal? Magdasal ka. Tulak mong sarili mo, pumunta sa simbahan, o kaya tumahimik ka. What is that one difficulty that you keep on trying to avoid? Do that. Ask for the grace to face that, to remain patient in that difficulty. Yan ay isa patunay na ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos pag hindi mo yan iniiwasan at nananatili ka sa problema. Pag nakikita ng Diyos, ikaw ay nagpapakumbaba, mas pagpapalain ka pa niya, mas palalakasin ka pa niya. Tandaan niya po mga kapatid, ang mga santo ngayon na nasa langit ay nandoroon. Hindi lang dahil sila ay madasalin, kung hindi sila ay nagpakumbaba at nakitang kanilang pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pagtitiis sa sakit at sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kapatid, manalangin ka, magtiis ka sa iyong mga pagsubok at palagi kang maging masunurin sa kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagpapakumbaba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.